Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan Senator Robin sumabog sa galit. Nako, hindi namin iiwan si Senator Marcoleta. Subukan yung ikulong. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto muna, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita, no, sa social media. At unahin na po natin ito mga kababayan, si Senator Ping Lacson. Nako, mukhang nalalayo na po tayo mga kababayan sa tunay, sa tunay na issue ng ating bayan. Alright, eto po ang balita mga kababayan. No? Sabi po kasi dito ni Senator Ping Lacson mga karabin natin, Senator Lacson, sinasabing iniimbestigahan niya ang korupsyon umano. Yan na. Korupsyon umano ni Senator Marcoleta. Aba, talagang nalalayo na po tayo sa totoong may mga sala, di ba? Sa mga totoong magnanakaw, sa mga totoong nangurakot sa ating gobyerno, mga kaubayan. Isipin mo yung nag-iimbestiga sa flood control. Ngayon, siya na po ang iniimbestigahan mga kababayan ng anomalya. Diba? Napakalaking katangahan naman yan kung maniniwala pa tayo dito kay Senator Ping Lacson. Diba? Magtatanim na naman sila ng ebidensya against Senator Rodante Marcoleta. Hindi pa ba sapat itong ginagawa ninyong plunder case, di ba? Itong itinanim ninyong plunder case, ang nagtatanong po tayo, hindi pa po ba yan sapat mga kababayan? Di ba? At kailangan pang gumawa ulit. Kasi ito, iniimbestigahan niya ang korupsyon umano ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Grabe talaga si Lacson. Grabe talaga siguro ang maleta ni Lacson mga kababayan. Kasi biruin mo, gagawin niya ang lahat, no? Napahiyang-pahiya kasi dito si Lacson kay Senator Marcoleta no? Pahiyang-pahiya siya sa taong bayan. Bakit? Sinasabi ng taong bayan, dati kang pulis, di ba? Dati kang PNP chief, pero anong ginawa mo? Wala kang ginagawa. Di ba? Protector ka. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Samantala, inggit ito si Lacson. Yun ang nakikita natin, no? Naiinggit kay Senator Marcoleta dahil grabe po ang mga papuri ng taong bayan sa panindigan ni Senator Marcoleta. Kung naiinggit ka, edi gayahin mo siya. Baka sakaling, di ba, ma-appreciate ka rin ng taong bayan. Anyway, ano po masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ito pong si Saldico. Di ba? 6 na buwan na pala mga kababayan simula nang hinanap nila or kinasuhan itong si Saldico, pero hindi po nila nahuli. Ayon po dito sa balita mga kababayan, kaso laban kay Saldico, inarchive umanos ng Sandigan Bayan dahil mahigit 6 na buwan na itong hindi naaaresto. Napakalaking sampal ito sa pamunuan po ng DILG, di ba? Sa lahat po ng authorities na lang, wag lang DILG. Siyempre, mas malaking sampal ito sa pagmumukha ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kasi, ito ang nakakapagtaka mga kababayan. Kung iisipin natin si former Congressman Arne Teves, di ba? Kung pamilyar po kayo sa kanyang kaso, nagtago rin po yan sa Timor-Leste, di ba? At nakakuha pa nga ng asylum mga kababayan. Pero nahuli nila, napauwi nila in a short period of time, mga kababayan. Pero ang problema naman dito kay Saldico, same kumukuha rin ng asylum, di ba? Then nasaan si Saldico? Bakit magkaiba yung ninyo? Magkaiba yung response ninyo pagdating kay former Congressman Arne Teves at dito kay Saldico, di ba?
Biruin niyo mag-iisang taon na pala mga kababayan, eh, 'di ba? Dapat nahuli na po 'yan. Ano, seryoso po ba kayo na hulihin si Saldico or ayaw niyong pauwiin si Saldico dahil magkakaalaman na? Oh, or alam na ng taong bayan kung sino talaga kasi sinabi ni Saldico sa kanyang mga videos, 'di ba? Ay nako. Anong masasabi niyo diyan mga karbi natin? Just comment down below at eto pa. Pasadahan din po natin 'to mga kababayan, no? Ba, etong si Rapi Tulfo. Eto Rapi Tulfo, ha? Sa dami-dami ng problema ng bansa, no, sa korupsyon natin, dito sa flood control, no, dito po sa iba't iba mga problema ng bansa. Eto talaga ang pinagtuunan ng pansin ni Rapi Tulfo mga kababayan. Ano po bang sabi dito? Rapi Tulfo ipagbawal na ang pigeon racing. Aray ko po. Ha? Bakit yan naman po ang naisipan ninyo, Senator Tulfo, no? Eh yung mga sa bagay, no? Yung racing kaya ng mga kalapating mababa ang lipad, ha? Ipagbabawal mo rin po ba yun? Or hindi mo ipagbabawal yun kasi, di ba? Robust king mga kababayan. Ay, nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Nero, ha? Baka sir yung agila o kahit anong ibon na mataas lumipad, baka pwede mo rin pagbawalan. Try mo nga ito, ang dami ng flood control. Ang dami nyo alam, flood control muna unahin. Correct, no? Takot na takot sila sa flood control. Bakit kaya mga kababayan? Diba? Wala na tayong narinig sa flood control from the Senate mga karbi natin. Simula nang napalitan si Senator Alan Cayetano. And maybe that is their plan mga kababayan. Diba? Grabe talaga. Unahin kasi ang flood control. Sabi po ni Golden Treasure. Sabi naman po ni Rogie. Ha? Ibang kalapati ang hilig niya. Oo nga, yung kalapating mababa ang lipad. Ayan na. Yung flood control ang aksyonan mo. Ipagbawal mo ang paggawa ng maleta. Ayan na mga kababayan. Paano masasabi niyo dyan sa gustong mangyari ni Senator Rapi Tulfo? Grabe talaga ang Tulfo, no? Galing. Ito pa mga kababayan, kung yung ibang pare mga kababayan ay sinusuportahan po yung aksyon ng ICC, no, against the corruption of our government. Ito namang paring ito, sino ba ito? Sabi natin, si Father David. Ayan mga kababayan, ito namang si Father David. Sabi niya po dito, sabi po dito sa balita, pare, tinawag na boses ng Diyos ang mga miyembro ng House Prosecutor sa impeachment ni VP Sara. Aba, boses ng Diyos. Tingnan nyo nga si Luestro. Tingnan nyo si Chua. Ha? Yan ba ang mga boses ng Diyos? Sa itsura pa lang, parang hindi Diyos mga kababayan. Baka Diyos. Diyos doon sa ilalim, hindi po sa taas mga kababayan. Diba? Kasi ang hirap mo naman paniwalaan, Father. You think nagsasabi ito sila ng katotohanan? Diba? You think hindi ito sila na bayaran? Sabi nga, bawat hearing sa House of Representatives mga kababayan, diba? Milyon ang nakukuha. Diba? Bawat hearing po sa basta Duterte ang pag-usapan, diyan sila magaling. Diba? Grabe naman talaga ito. Boses talaga ng Diyos. Hindi ko ma-imagine kung paano naging boses ng Diyos si Luestro. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Ano sa palagay nyo, ha? Boses ng Diyos ba talaga? Sabi po ni Adele, wow, alam kaya ng Diyos na sila ang boses niya? Si Father naman, nakakatawa naman. No, Pastor, it's devil's voice. Sabi po ni Santiago Roldan. Okay, sabi naman po ni Jane, huy, wa na jud ka na mao.
Hindi ka na, saan sa Tagalog? Hindi ka na nakamao. Okay? Sabi po ni Juliano, Father, the voice of the people is the voice of God. Period. So ano po ba ang voice of the people ngayon? Diba? Wakasan ang korupsyon. That is the voice of God, mga kababayan. Pero sa nangyayari ngayon, ano? Yung pag-impeach ba kay BP Sara, mawawakasan natin ang korupsyon? Hindi. Dahil hindi naman po siya nangurakot, mga kababayan. Diba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video, no? Eto pong eto na lang. Eto si BP Sara. Ay, grabe si BP Sara, mga kababayan, no? Office of the Vice President muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA sa ika-4 na sunod-sunod na taon. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Unmodified opinion. Ibig sabihin, wala pong problema sa kanyang audit, no? Wala pang problema sa pag-audit ng COA. All is good, mga kababayan. Ang tanong nga dito, how about, no? Itong gustong mag-impeach sa kanya. Diba? Na-audit na rin po ba kayo ng COA? Kasi baka mamaya, mga kababayan, diba? Baka mamaya, panay kayo reklamo ng confidential fund, no? Panay kayo reklamo sa mga ginagawa ng Vice President. Kayo pala hindi kayo nagpapa-audit, di ba? Dapat i-audit din po kayo kasi para magkaroon naman po kayo ng kaunting credibility. Dito pa lang mga kabayan, 4 na sunod-sunod, no, na taon, unmodified opinion ang nakukuha ng Vice Presidente. Kayong mga hinayupak na nag-i-impeach sa kanya, na-audit na po ba kayo? Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, na nag-i-impeach kay BP Sara. Alam na natin kung sinong pinakamataas at sinong pinakamababa, no? Itong mga itong mga prosecutor na ito, mga kababayan. Itong house panel na ito. Ano lang yan mga tuta lang yan Hindi pa po yan yung amo, mga kababayan. So yung amo nyo ba na audit na? Ayun ang tanong, di ba? Kasi kung pag-uusapan ng audit yan, no, may ebidensya po si BP Sara na wala siyang ginagawang korupsyon, unmodified opinion. Okay? Alright mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin. Senator Robin Padilla, pasok. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Nako po! Sinasabi ko Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Palakpakan natin itong si Senator Robin Padilla. Grabe yung tao, no? Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin,
na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig. Correct. Baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Naku po. Iniwan mo kami nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Sakit. Masakit ho yan. May hugot ho itong si Senator Robin. May hugot ho. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. Salamat. Ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga kababayan nating INC. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kaya hindi ako magtataka isang araw ang presidente manggaling sa INC. Hindi ako tayo magtataka dyan, Maganda mga yan. kababayan. O joke ha? Ah. Hindi ako magtataka isang araw pagkatapos ni BP Sara o kung sino man, bigla-bigla manggaling sa hanay ng mga kababayan nating INC ang susunod na presidente nitong bansa na to. At kung sakali mang mangyari yun, base sa pinapakita ho nilang selfless ho ito eh. Di ba? Kumbaga mga miyembro nila mahirap ho yan mga kababayan. Pero dahil alam nila na ang kanilang pinaglalaban makabuluhan para sa sambayanan, para sa kasusunod na henerasyon, talagang balagbag kung balagbag, ika nga. At kung sakali man talagang ituloy nila yung warrant na yan kay Senator Rodante Marcoleta, malaking kaguluhan ho yan mga kababayan. Kaya para doon sa mga adik sa Malacanang at dyan sa Ombudsman, mag-isip-isip kayo. Ayan mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.